Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang itinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo, at siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipinangangalan sa iyo'y Kefas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nasaan si Jesus? Saan po kayo nakatira, Rabay? Saan nga ba nakatira si Jesus? Saan ba siya matatagpuan? Saan dapat sumunod ang mga alagad? Saan sila dapat manahan? Ilan iyan sa mga katanungang kinakailangang pagnilayan ng isang tagasunod ng Panginoon. Si Jesus ay nasa Eukaristiya. Siya ay matatagpuan kung saan may nagkakatipon sa kanyang pangalan at nagsasalo sa sakramento ng Eukaristiya. Matatagpuan siya sa banal na sakramento na siyang puso ng iglesia, na kaya itinatag sa lupa ay upang palaganapin ang kanyang mga aral at maging daluyan ng kaligtasan. Sa tuwing dumadalo tayo sa misa at nakikibahagi sa katawan at dugo ni Jesus, kinakatagpo natin siya at nakikipag-isa. Si Jesus ay nasa mga pinakaaba at walang-wala. Mababanagan ang mukha ng Panginoon sa kahirapan at sa pagdurusa. Hinihintay niya tayong dumamay at magmalasakit. Doon maaari natin siyang makadaupang palad at mayakap. Makikita natin siya sa luha ng mga inabuso. Maririnig natin ang kanyang tinig sa panaghoy ng mga inapi at pinagkaitan ng katarungan. Maaamoy natin siya sa pawis ng manggagawa at sa sugat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan din ng ating pag-abot sa kanila, mababanaagan din nila ang mukha ni Jesus sa atin. Si Jesus ay nasa ating pamilya. Siya ay nasa mahigpit na yakap ng isang ina, sa pangaral ng isang ama, sa lambing ng isang kapatid, sa pagtitiwala ng isang anak, sa ngiti ng isang kasambahay. Maaari siyang madama sa balikat na handang masandalan. Mauulinig siya ng tengang handang makinig. Masasalat siya ng kamay na taos na umaakbay sa kapamilyang nangangailangan ng suporta. Si Jesus ay nasa kalikasan at sa tanang nilikha. Kadalasan, siya ay nilalapastangan at dinudumihan, hindi pinahahalagahan at nalulunod sa kalat na likha ng tao. Gayunpaman, wala siyang sawang nagpapadala ng malinis na hangin. Saganang ulan, mabungang ani, magandang bukang liwayway at payapang takip-silim. Mababanaag ang kanyang kagandahan sa kabila ng pagmamalabis ng tao sa tungkuling maging tagapamahala ng nilikha. Tuwina, inaaanyayahan tayo ni Jesus na sumama sa kanya kung saan siya naroroon. Palagi niya tayong inaasahang makipag-isa sa kanya sa lahat ng kanyang patutunguhan.
Sa bawat pagkakataon na iyon, siya ang ating rabay, ang guro na magtuturo sa atin ng pagmamahal, ang guro na handang gumabay sa atin upang sa dulo, makapiling natin siya sa kaharian ng Ama, ang tunay nating tahanan. Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoong sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.